Ang palabas ay nagsimula sa isang espesyal na kampo ng pagsasanay sa isang maliit na nayon. At sa loob ng kampo maraming bata at ang babae na namamahala ay sinabi sa kanilang lahat na ang kanilang pamilya ay itinapo na sila at mula sa araw na yun siya na ang kanilang ina. Nilinaw din ito sa kanila na ang pagtakas ay hindi na dapat pinag-iisipan pa. Ang isa sa mga batang nasa lugar ay may numero na 10 na nakasulat sa kanyang dibdib. At ilang taon nang lumipas ang kwento ay lumipat sa isang pamilya na naglalakbay sa kanilang van at patungo sa isang ganap na bagong lungsod. Ang lalaking si Joel ay sinabi sa kanyang mga anak na huwag makipag-away sa kanilang bagong paaralan at pinaliwanag nito na kung may sumubok na makipag-away sa kanila dapat nilang tanggapin ang pananakit ngunit huwag gagamitin ang kanilang kapangyarihan dahil ang ina nila ang mahihirapan. At tila ang disiplina ay napakahigpit sa kanilang pamilya at ang pamilya ay may 2 anak na si Bambam at Bimbim. Ang pamilyang ito ay hindi normal na katulad ng iba at bawat miyembro ng pamilya ay mayroong kakaibang superpower. At habang ang ina na si Suri ay nagmamaneho sa van ang kanilang sasakyan ay biglang bumangga sa isa pang sasakyan. At sa kanilang pinakaunang araw sa lungsod nakatanggap sila ng isang magaspang at hindi ka nais-nais na pagtanggap. Ang eksena ay napunta kay Inspector Kang na nasa ilalim ng matinding stress dahil sa isang serial killer na gumagala sa lungsod at nakapatay na ng 9 na tao. At sa kaparehong araw isang takot na ina ang nagtungo sa istasyon ng pulis upang iulat ang pagkawala ng kanyang anak na babae. At dahil sa serial killer ang kanyang takot ay labis habang sinuri nila ang CCTV at malinaw na makikitang may sumusunod sa babae bago ito nawala. At samantala ang pamilya ay sinimulan ng kanilang unang umaga sa bagong lungsod. Ito ang unang araw ng pasukan para sa mga bata at sinabi ni Suri kay Bambam na siya ay mabuting anak at nangako na bibilhan ito ng laptop at sinabi din ito na kung may mangyaring masama sa paaralan ay dapat itong dumiretso sa kanya. At sa mga sandaling yun malamig na sinabi ni Bimbim na tumigil ito sa pagpapanggap na mabuting ina at sinabi na hindi naman siya ang tunay nilang ina. Hindi nakikipag-usap si Bimbim sa kanya ng maayos dahil si Suri ay hindi niya tunay na ina. At dahil sa sama ng loob tumanggi si Bimbim na kainin ang almusal na inihanda nito para sa kanya. Pinayuhan ng lolo si Suri na hanggat hindi sinasabi kay Bimbim ang katotohanan sa pamilya magpapatuloy ito sa pagkilos niya ng ganito. Samantala sa unang araw sa paaralan si Bambam ay ginulo ng isang lalaki na si Tony. Si Tony at ang kanyang mga kaibigan ay kinaladkad si Bambam patungo sa rooftop ng paaralan at doon kinagat ni Bambam ang isa sa kanila at pagkatapos nito si Tony at ang grupo ay sinaktan si Bambam ng gusto at iniwan ito sa lugar. At sa oras na makaalis sila tumayo si Bambam at nagsimulang magsanay ng mga pag-atake. Ang isang babae na nagngangalang Luna ay palihim na pinagmamasdan siya at naisip na ang binata ay nababaliw na matapos itong magulpi. At tila ang mga mekanismo sa pagharap sa problema ay maaaring maging lubhang malikhain. At balik sa bahay ang pamilya ay nagbukas ng isang klinik para sa mga hayop para kumita ng ilang pera. Ang kanilang landlord na si Park ay dumating kasama ang kanyang aso at isiniwalat na ang lugar ay talagang pag-aari ng simbahan at ibinigay para sa mga layunin ng relihiyon at nagpapakita na isa siyang pastor. At hindi nagtagal nakatanggap ito ng tawag at pinaalam sa kanya na isa sa kanyang mga miyembro sa simbahan ay nawawala na ng ilang araw at mabilis itong umalis ng nagmamadali. Samantala sa paaralan hindi pinalagpas ni Tony ang magkapatid at palihim nitong kinunan ng litrato si Bimbim nang wala ang pahintulot nito. Binalaan siya ni Bimbim na burahin ito o haharapin ito ang malubhang kahihinatnan. At sa mga sandaling yun bumalik si Bambam mula sa rooftop habang kinutsa siya ni Tony at sinabing pinatay ni Bambam ang isang estudyante sa dati nitong paaralan at tumatawa na mukha itong mahina at binugbog sa unang araw nito sa paaralan. Ang monitor ng klase na si Sok ay humakbang at pinagalitan si Tony at inutusan siya na tumigil sa pagyayabang at bumalik sa kanyang upuan. Habang mabilis na sumunod si Tony at umupo ng tahimik. Samantala habang iniimbestigahan ng kaso binisita ni Inspector Kang ang burol kung saan huling nakita ang dalaga. Nakita nito ang piraso ng cable na nasa lugar at nakumbinsi siya na ang serial killer ang may pananagutan. At nang iulat niya ito sa kanyang nakakataas ang senior ay labis ang takot at napagtanto na ang killer ay napili ang kanilang lugar bilang kanyang hunting ground. Napagpasyahan ni Kang na ang killer ay gumagamit ng sasakyan para itapon ang mga katawan at dahil may 100 lamang papasok at paglabas sa lungsod dapat ay makikita nila ang sasakyan sa CCTV. At sa klinik lumalabas na isang tao ang nakakulong sa loob ng isang hawla ng hayop. Sinabi ng lolo na ang kalat na ginawa nila at dapat nang linisin pagkatapos ay lumabas ito at maingat na pinagmasdan ang lahat ng CCTV sa lugar at itinala ang kanilang posisyon sa kanyang diary. Tinipon ng pastor ang miyembro nito sa simbahan at binalaan sila na isa sa kanilang anak na babae ay dinukot ng mamamatay tao. Tinipon nito ang lahat na manatiling alerto at huwag lalabas sa gabi ng mag-isa. Ang kwento ay pinakilala ang isang gangster na nagngangalang Choi na naghahapunan sa kanyang sariling hotel kasama ang kanyang kasintahan na si Gilha at asawa nitong si Kim.
Si Kim ay walang ideya na ang kanyang asawa ay may relasyon kay Choi dahil masyado itong abala sa sarili nitong masaganang buhay. Labis ang galit nila tungkol sa serial killer dahil bumili sila ng malaking lupa sa lugar sa pagkukunwari na magtatayo ng mga simbahan. Ang kanilang plano ay ibenta ang lupa sa mataas na presyo sa oras na magsimula ang pagpapaunlad. Ngunit ang mga pagpatay ay pumihil sa kanilang mga plano at pati na rin ang pastor ay parte ng kanilang ilegal na transaksyon at ginagamit ang relihiyon bilang pantikip habang pinapatakbo ang kanilang negosyo. Samantala sa paaralan inedit ni Tony ang litrato ni Bimbim sa isang malaswang imahe at kinulit siya nito at pinilit ito na sumama sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan ay nasa lugar din ngunit nanatiling hindi natatakot si Bimbim at pinaalala nito na nagbabala siya na burahin ang litrato. Nagbanta si Tony na ilalagay ito sa internet kung hindi ito susunod sa kanya ngunit sa halip na magpanik nagsimulang tumawa si Bimbim. At samantala si Bambam ay pauwi ng pinaalam sa kanya ni Luna na ang kanyang kapatid na babae ay nasa panganib at kinuha ni Tony. Kalmadong itinuwid siya ni Bambam at sinabing hindi nito kapatid si Bimbim at ang nasa panganib ay talagang si Tony. At sa kabilang banda na pagtanto ni Bimbim na wala na itong ibang pagpipilian at nagpa siya na turuan ito ng leksyon. Sinipa nito si Tony ng napakalakas kung saan tumalsik ito at nawala ng malay. At nang makita ito ang iba pang lalaki ay tumakas at sa mga sandaling yun dumating din si Bambam at sinabi kay Bimbim na ginawa ito ni Tony sa maraming babae at ikinakalat ang kanilang litrato online. Tinawag nito si Tony na nakakasuklam na inutil at inimungkahi na dalhin ito sa kanilang ina dahil sinabi nito na nangako ang kanilang ina na haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Samantala ginagamot ng mga magulang nila ang aso ng pastor sa klinik nang dumating ang dalawa at dinala si Tony sa lugar na nakaupo sa isang wheelchair. At nang makita ito na wala ni Chol ang kanyang pasensya at sinigawan sila at pinaalala sa kanila na mahigpit niya silang pinagbawalan na masangkot sa mga gulo. Pinaliwanag ni Bambam na ang may kasalanan ay si Tony at isiniwalat nito na si Tony ay palihim na kumukuha ng litrato ng mga babae at ini-edit ito para gawing malaswa at binablackmail sila para makuha ang kanyang gusto. At sa mga sandaling yun ang kanilang alagang aso ay tinanggal ang tela na nakatakip sa isang malaking hawla. At sa loob ng hawla makikitang nakaupo ang isang lalaki na nakatali at humantong ito sa isang flashback sa gabi na ang pamilya ay unang dumating sa lungsod kung saan nabangga sila. Ang lalaking yun ay lumalabas na may-ari ng sasakyan na nakabanggaan nila at humiling ng tawad si Suri sa kanya habang pinaliwanag na siya ay nagambala dahil bago lamang sila sa lungsod. Gayunpaman patuloy na pinalaki ng lalaki ang sitwasyon at kinutya siya sa pagsabing ang babaeng katulad niya ay walang alam kung paano magmaneho at hindi dapat nasa kalsada. Kalmadong pinakita ni Suri ang kanyang lisensya ngunit tumanggi ito na makinig at may dinukot sa kanyang bulsa. Ipinagpalagay ni Chol na aatake ito kaya naman sinuntok nito ang lalaki ng malakas upang mawalan nito ng malay. At doon lamang nito napagtanto na ang lalaki ay kinuha lamang ang isang candy. At mula sa gabing yun ang pamilya ay ikinulong siya sa loob ng hawla at sinabi ni Suri na maaari niyang gamutin ng lalaking ito mamaya ngunit kailangan muna nilang turuan si Tony ng leksyon. Pinigilan siya ni Chol at nagbabala na kapag samobra ito matutuklasan ni Bimbim ang katotohanan sa kanya. Tumugon si Suri na haharapin nila ito mamaya at inutusan ng lahat na umalis sa silid. Hinubad nito ang damit ni Tony at inihiga ito sa operating area habang isang camera ang nakaset up upang itala ang lahat habang sinabi nito sa kanyang mga anak na ang katotohanan ay nakakatakot kaya kailangan nilang manood ng mabuti. At tila hindi ito isang pamilya na naniniwala sa mga pabulang katotohanan habang binuksan nito ang kanyang bag na puno ng kutsilyo at sinabi kay Tony na aalisin nito ang 1 kilo ng kanyang laman. At dahil siya ay minor pinaliwanag nito na ang pagbitay ay magiging matindi na parusa habang minarkahan nito ang kanyang binti at hiniwa ito at nagtanggal ng tipak ng laman. Sumigaw si Tony sa labis na paghihirap at umiiyak ng hindi mapigilan at sa kanyang pagkataranta sinabi nito na hindi siya nag-edit ng anumang larawan at sinabi na ang lahat ng ito ay ginawa ng monitor ng klase na si Sok. Tumugon ng malamig si Suri na nagkamali ito at pinaliwanag na kahit alam nitong pumutol hindi niya ito alam ibalik ng tama. At sa ibang lugar pinatawag ni Choi ang isa sa mga kaibigan ni Tony at tinanong ito tungkol sa kanyang anak. At lumalabas na si Tony ay anak ni Choi at sinabi ng binata kay Choi na si Tony ay labis na binugbog ng isang babae sa paaralan at pagkatapos ay nawala ito. At balik sa klinik itinuwid ni Suri ang kanyang sinasabing pagkakamali sa pamamagitan ng pagtahi sa laman ni Tony pabalik sa tamang lugar. Si Bimbim ay natakot nang makita nito ang nakakatakot na bahagi ng kanyang ina at sinabi ng kanyang lolo sa kanya na lahat ay nakakaramdam ng takot sa una ngunit kinabukasan ng lahat ay magkakaroon ng katuturan. Samantala desperadong hinahanap ni Choi ang kanyang anak sa kahit saan at kalaunan dinala ni Suri si Tony pabalik sa kanya. At sa oras na makita ni Tony ang kanyang ama humagulgol ito sa iyak at ipinakita sa kanya ang kanyang binti at umiiyak na may gumawa nito sa kanya.
At nang suriin ni Choi ang binti, wala naman sugat sa kanyang binti, habang pinagalitan nito si Tony at nagtatanong kung anong uri ng droga ang ginamit niya upang magsimula itong mabaliw ng ganito. Samantala pinakita ni Choi sa kanyang mga anak ang recording na ginagawa ni Suri noong nakaraan gabi. At sa footage si Tony ay makikitang suot ang lahat ng kanyang damit at hindi talaga sinugitan ni Suri ang kanyang binti. Ang katotohanan ay naibunyag na si Suri ay nagtataglay ng isang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na pasukin ang utak ng mga tao at minamanipula ang kanilang mga pananaw. Pinaliwanag ni Chol na ang kanilang ina ay kayang gawin ang kahit na ano sa utak ng isang tao at burahin ang alaala ng tuluyan kung nais niya. Samantala sa bahay ni Choi, pinaliwanag ni Suri ang sitwasyon sa kanya at sinabi nito na nagkaroon ng away sa pagitan ng kanilang mga anak, kaya inuwi nito si Tony para mahinahong ipaliwanag na ang pakikipag-away ay mali. Idinagdag nito na biglang sumama ang pakiramdam ni Tony kaya binigyan niya ito ng gamot at hinayaan na makatulog. At matapos na magising, nagsimula nitong sabihin ang mga kakaibang mga bagay tungkol sa kanyang binti na pinutol at inimungkahi nito na nakakaranas ito ng isang kondisyon sa pag-iisip. Bagamat hindi nito matiyak dahil siya ay isang veterinaryo lamang, at nang marinig ito si Choi ay labis na nag-alala sa kanyang anak. At nang maglaon, bumalik si Suri sa bahay at ibinalita na ang lahat ng problema ay nasa ayos na. At bago umalis patungo sa paaralan, sinabi ni Bambam sa kanyang ina na ginawa nito ang napakahusay na trabaho at alam na ni Bambam ang tungkol sa kanyang kakayahan dahil nakita na niya itong ginamit ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Tinitignan pa rin ito ni Bimbim nang may paghihinala at nagtataka kung sino talaga ang kanyang ina at kung saan ba nagmumula ang kapangyarihan na ito. Nagtanong ito kung bakit walang litrato ang kanilang pamilya at kung bakit hindi sila pinapayagan na kumuha ng kahit isa. Tiniyak ni Bambam sa kanya at sinabi na siya ay masyadong mahigpit sa paghusga nito sa kanilang ina. At balik sa ospital, ang pastor ay dumating upang tignan ang kanyang aso at kasama si Gilha. At sa halip na magtuon sa aso, nagsimulang maglibot si Gilha sa klinik at maingat na sinisiyasat ang lahat. Sinabi ni Choi sa kanya na si Tony ay nagsimulang kumilos ng kakaiba matapos nitong bumalik galing sa klinik kung saan naghihinala ito. Iginiit nito na tanggalin ang tela na nakatikip sa hawla habang sinubukan siyang pigilan ni Chol, ngunit nagpumilit pa rin ito, ngunit ang hawla ay wala ng laman. Tahimik na nagtaka si Chol kung nasaan ang lalaki at matapos na umalis ang pastor at si Gilha, nagtanong si Chol kay Suri kung pinarusahan nito ang lalaki o hinayaan na makaalis. Tumugon si Suri na hindi niya ito pinaalis at inimungkahi na maaaring may kinalaman ang mga anak nila dito. Natarante si Chol at natatakot na baka ang lalaki ay isumbong sila sa pulis. Kalmadong tumugon si Suri na kung balak nitong tumawag ng pulis, dapat ay ginawa niya ito matagal na. At sa paaralan, binura ni Bambam ang lahat ng malaswang litrato ni Luna sa social media at naglagay ng virus sa account upang kahit sino ang magbukas sa larawan ay mabubura ang kanilang sariling account. Ang katotohanan, si Bambam ay talagang henyo na kayang manipulahin ng teknolohiya sa anumang paraan na naisin nito. At doon lumapit ang isa sa mga kaibigan ni Tony kay Bimbim at sinabi na gusto siyang makita ng class monitor. At sa katunayan, si Sok ay labis na natuwa matapos na marinig na si Bimbim ay tuluyang winasak si Tony. At sa pagdiriwang nito, idineklara nito si Bimbim bilang pinuno ng paaralan at sinabi sa kanya na mula ngayon magtatrabaho ito sa ilalim niya. Dumating din si Bambam sa eksena at lihim na nakaramdam ng tuwa matapos malaman na si Sok ang tunay na gangster sa paaralan. Inisip nito sa kanyang sarili na kung mapapatambo nito ang lalaki na ito ang pamumuno sa buong paaralan ay napakadali. At tila ang utak ni Bambam ay plano ang isang corporate na takeover sa paaralan. Samantala, nakilala ni Officer Kang ang suspect sa pamamagitan ng CCTV at sinusundan ng binata ang nawawalang babae sa gabing yun. Gayunpaman, lumalabas na mahina ang pag-iisip nito at pinaliwanag na sinusubukan lamang niya ibalik ang telepono ng babae. At ayon sa kanya, ang dalaga ay patuloy na tumatakbo papalayo sa labis na takot at pagkatapos ay sumulpot ang isang lalaki at kinuha siya nito at inakala nito na ang lalaki ay ang kanyang kasintahan. At sa katunayan, ang lalaking yun ay ang killer mismo at ang kaparehong lalaki na ikinulong sa hawla ng hayop sa klinik at ang kaparehong lalaki na aksidenteng nakabangga ni Suri. At sa gabing yun, pinatay nito ang dalaga at dinala ang kanyang bangkay papalayo sa kanyang sasakyan. Ang mga magulang ni Bambam at Bimbim ay nagtanong sa kanila kung sino ang nagpalaya sa lalaki mula sa hawla at hinihiling ang katotohanan. Pareho silang tumanggi na ginawa nila ito at pinagalitan ng lolo ang lahat at nagtatanong kung bakit ang pamilyang ito ay patuloy na nagtatalo. Pagkatapos ay inanunsyo nito ang bagong patakaran kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na magtanong ng eksaktong isang tanong. Nagtanong si Bimbim sa kanyang ina kung sino talaga siya at sumenyas ang lolo kay Suri na sabihin nito ang katotohanan. Pagkatapos ay pinakita ng pamilya ang marka sa kanilang mga katawan at si Suri ay may numero 10 habang si Chol ay may numero na 9 sa kanyang dibdib.
Pinaliwanag ni Suri na bilang bata siya ay dinala sa isang espesyal na kampo ng pagsasanay kung saan sila ay sinanay upang makuha ang katotohanan mula sa mga tao at parusahan ang mga nagkasala. Gayunpaman hindi nito gusto ang ganitong buhay para sa kanyang mga anak kaya naman tumakas ito sa kampo kasama sila. At nang marinig ito naunawaan ni Bimbim kung bakit ang kanilang pamilya ay patuloy na lumilipat ng lungsod at palaging nagtatago upang maiwasan na mahanap. At sa mga sandaling yun tumawag ang killer sa kanila at nabigo si Chol na makilala ang kanyang boses ngunit isiniwalat ng tumatawag na siya ang kaparehong lalaki na binugbog ni Chol at itinala nito ang lahat ng ginawa ni Suri kay Tony. Ngunit nang surihin ito ang recording walang lumitaw na kakaiba at dahil sa galit sinabi ng killer sa kanila na nag-iwan ito ng regalo sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan. At nang buksan nila ito nakita nila ang patay na katawan ng dalaga at sila ay natakot. Hiniling ni Suri sa kanya na muling ipakilala ang kanyang sarili at sinabi nito na siya ang serial killer na responsable sa siyam na pagpatay. Mabilis na pinutol ni Suri ang tawag at sinabing hindi siya ang killer at napagtanto nito na kung sino man siya hindi nito maaaring tawagan ng mga pulis. Pagkatapos ay nagkaisa ang pamilya upang harapin ang problema ng magkakasama. At sa una nilinis nila ang kotse para alisin ang lahat ng bakas at ang plano ng lolo ay itulak ang sasakyan at iwan ito sa labas ng istasyon ng pulis. Tumanggi si Suri na gawin ito ng kanyang mga anak at tiniyak sa kanya ng lolo at sinabing naghanda ito sa ganitong sitwasyon ng maaga. Alam nito ang lokasyon ng mga CCTV sa lugar at nagdala pa ng mga espesyal na kasuutan upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. At hindi nagtagal lahat sila ay nakabihis ng cartoon costume at nagsimulang itulak ang sasakyan ng magkakasama. At sa kanilang daan huminto ang lolo at sinabing nawala ng dalaga ang kanyang buhay sa murang edad. Huminto sila at nagdasal para sa kanyang kaluluwa at ginawa ang natitirang bahagi ng trabaho. At sa sumunod na umaga ang mga pulis ay natuklasan ang katawan ng dalaga sa labas ng istasyon at isang tala ang iniwan sa loob ng sasakyan at nagsasabing ang dalaga ay naging biktima ng killer at ang kanyang katawan ay dapat na ibalik sa kanyang pamilya. Nakunan ng CCTV ang grupo sa kanilang costume at sinimulan ng publiko na abusuhin sila online at inakusahan sila sa kasong pagpatay na parang laro lamang ito sa kanila. Pinanood ng kanilang lolo ang lahat ng ito sa balita at kalaunan napansin ni Suri na natapos ni Bimbim ang kanyang almusal na labis nitong ikinatuwa dahil tila binibigyan na niya ang kanyang ina ngayon ng pagkakataon. Nagkomento ang lolo na kapag ang pamilya ay nagtulungan at lahat ay magiging madali. Napagtanto ni Suri na ang lolo ang nagpalaya sa lalaki para lamang pagbuklurin ng pamilya sa isa't isa. Inamin nito na alam niya lahat ang tungkol sa lalaki mula pa sa simula at inimbestigahan na nito ang kanyang sasakyan. At sa una inakala niya ito ay isang malaking pagkakamali ngunit kalaunan ay naunawaan niya na habang lumalaki ang problema mas lalong lalalim ang samahan ng pamilya. Nagtaka si Suri kung naisip ba nito na maaaring nasa panganib ang mga bata at tumugon ang lolo na sila ay mga naging bata din noon. Pinakita ang isang flashback kung saan tumatakas si Suri sa kampo kasama si Chol. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina at muntik na itong pinatay ni Suri gamit ang kanyang kapangyarihan hanggang sa nakialam ang lolo at pinaalala sa kanya na ang babaeng yun ang nagpalaki sa kanya. Hinayaan nila ito at tumakas habang nagbanta ang babae na hahanapin niya ang mga ito magpakailanman at gagawing impyerno ang kanilang buhay. At balik sa kasalukuyan inanunsyo ni Bimbim sa kanyang klase na mula sa araw na yun wala nang pambubuli sa paaralan at walang estudyante ang kailangan na matakot. Sinabi nito kay Sok na tinuruan siya ng kanyang lolo na hindi nito kailangan mang-api ng kung sino. Pinalakpakan ni Bambam ang kanyang talumpati at kalaunan sa bahay binigyan ni Suri si Bambam ng bagong laptop at tinupad ang kanyang pangako. Sinabihan nito si Bimbim na huwag sumama ang loob nito at nangako na bibilhan siya ng telepono. At malinaw ang pamilyang ito ay hindi nilulutas ang problema ng normal ngunit inaayos pa nila ito. At pagkatapos nito nagsimulang magsaliksik si Bambam kung sinong mga babae ang binablockmail ni Sok. Natuklasan nito na si Sok ay gumagawa ng malalaswang video ng babaeng ito at pinapadala ito sa lalaking nagngangalan na Young Boy. At sa katunayan ang Young Boy ang palayaw ni Kim na asawa ni Gilha. Isang babae na nagngangalang Sohee ay nagtratrabaho sa opisina ni Kim at taglay ni Kim ang ilang video niya. At gamit ang mga video na yun bina-blackmail ni Kim si Sohee at pinipilit itong gawin kung ano ang gusto niya. Ang ama nito ay nagtratrabaho din sa kaparehong kumpanya bilang security guard at kung malalaman nito ang tungkol sa video na yun siguradong madudurog ang puso nito. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit hindi makaalis si Sohee sa kanyang trabaho kahit pa gustong gusto nito. Samantala ang serial killer ay nais na gumanti sa pamilya dahil sa pagpapahiya sa kanya. At kahit papano nagawa nitong malaman ang tungkol sa ama ni Tony habang tinawagan nito si Choi at nagtanong sa injury ni Tony sa binti. Mabilis naghinala si Choi kung paano ito nalaman ng lalaki kung hindi naman ito nangyari. Pagkatapos ay pinadala ng killer kay Choi ang video kung saan tila may ginagawang kakaiba si Suri kay Tony.
Nagmadaling nagpunta si Choi sa kanyang doktor dala ang video at matapos itong mapanood pinaliwanag ng doktor na ito ay tila uri ng isang hypnosis ngunit kahit siya ay hindi ito lubos na maintindihan. Napagpasyahan nito na si Tony ay dumaranas ng phantom pain, isang kondisyon kung saan nararamdaman ng matinding sakit kahit wala namang pisikal na pinsala. Pagkatapos ay tinawagan ng killer si Suri at sinabi sa kanya na isiniwalat nito ang lahat sa ama ng binata tungkol sa ginawa nito sa kanyang anak. Nagbabala ito na ngayon ay tuturuan sila ng leksyon ni Choi dahil si Choi ang pinakamalaking gangster sa lugar. At si Choi na labis ang galit matapos na malaman ng lahat ay bumalik sa bahay at pinakita ang video kay Gilha at nagtatanong kung may napansin ba itong kakaiba sa klinik ng mga hayop sa araw na yun. Tumugon si Gilha na wala itong nakitang kakaiba ngunit ang babaeng doktor ay tila napakatalino. At doon nakita nito si Tony sa kanyang nakakaawang kondisyon habang naluha ang mag-ama dahil mas lalong lumala ang kondisyon ni Tony dahil palagi nitong napapanaginipan na may pumuputol sa kanyang binti. At nang makitang ganito ang kanyang anak na puno si Choi nang hindi mapigilan na galit. At upang pakalmeyan ang kanyang sarili lumabas ito para harapin ang isa sa kanyang mga kaaway. At samantala binisita ni Officer Kang ang clinic dahil ang kanilang dilaw na van ay lumitaw sa CCTV sa gabing yun. Ipinakita sa kanila ng pulis ang sasakyan kung saan natagpuan ang patay na katawan ng dalaga at sinabi ng lolo na hindi pa niya nakikita ang kotse na ito ngunit nakakita ito ng mga taong nakasuot ng costume at napansin na nakatayo din sila sa labas ng isang club noong isang araw. At nang marinig ito nagtungo ang opisyal sa club at sa kaparehong oras si Choi ay nasa loob ng club at brutal na sinasaktan ang may-ari nito dahil sinusubukan itong bilhin ng lugar ngunit patuloy na tumatanggi ang may-ari. At nang makita ni Kang si Choi nagtanong ito kung ano ang ginagawa niya sa lugar at kung isinara ba nito ang mga ilegal niyang negosyo. Ipinakita ni Kang ang mga larawan na nakasuot ng costume at nagtanong kung ginagamit ba ito sa loob ng club. Tumugon si Choi na hindi niya alam at sinabing binili nito ang club sa araw lamang na yon. Pagkatapos ay napansin ni Kang ang isang bracelet ng simbahan sa braso ni Choi na kaparehong suot ng pinatay na dalaga. Pinaliwanag ni Choi na nagsisimula na itong magpunta sa simbahan upang linisin ang kanyang mga kasalanan upang makapasok sa langit. Hindi nagtiwala si Kang sa kanya ngunit matapos na suriin ang club at walang nakita na kakaiba dahil nilinis na ng tauhan ni Choi ang lahat at umalis ang mga opisyal. At nang maglaon pinarada ni Kim ang kanyang sasakyan sa parking lot at nang inutusan siya ng ama ni Sohee na i-park ito nang maayos na wala si Kim sa kanyang sarili at kinaladkad ang lalaki sa loob at sinaktan ito habang sinabi na nabubuhay lamang silang mag-ama dahil sa kanya. At tila ang pagpapakumbaba ang isang bagay na hindi kailanman pinapakita ni Kim sa kanyang buhay. At sa paaralan hinarap ni Bambam si Sok at sinabi nito sa kanya na alam nito ang lahat. Inakusahan nito si Sok at ang matandang si Kim ng paggamit sa mga babae para sa kanilang sariling kasiyahan at nagbabala na ang parusa ay malapit na. Tinawagan ni Bambam ang kanyang ina at pinaalam sa kanya na may isa pang lalaki na kailangan nilang kausapin na nagngangalang Kim na nangangaso ng mga babae kasama si Sok. At nang maglaon lumabas si Chol at nakita si Sohee na nakaupo kasama ang isang pusa na may sakit at binanggit nito na ang mga hayop ay hindi nakakapagsalita kaya hindi nila may hayag ang kanilang nararamdaman. Lumapit si Suri at marahan na sinabi kay Sohee na maaari itong magsalita kung nais niya at baka matulungan siya ng mga ito. At dahil sa labis nitong pagdurusa sa wakas ay naghilom si Sohee at ibinahagi ang kanyang kwento. Pinaliwanag nito na siya at ang kanyang ama ay napilitan maging alipin ng iisang tao at araw-araw pagkatapos ng trabaho kailangan nitong bumalik sa kanyang bahay kung saan pinagsasamantalahan siya. Ginawa nitong impyerno ang kanyang buhay at kasabay nito bumalik si Bimbim sa paaralan nang hindi kasama si Bambam at iniisip na nauna na itong umuwi. At sa katunayan si Bambam at Luna ay dinukot ng gang ni Choi at sinabi ni Bambam kay Choi na kinuha nito ang maling babae dahil si Bimbim dapat ang kukunin nila at hindi si Luna. At sa mga oras na yon tumawag si Suri at sinabi ni Choi na may ginawa itong masama sa kanyang anak at inutusan nito na dalhin agad nito ang kanyang anak na babae kung nais nitong iligtas ang mga bata. Sinabi ni Suri sa kanyang asawa na pumunta ng mag-isa at iligtas ang mga bata habang lulutasin nito ang problema ni Sohee. Narating ni Chol ang hideout ni Choi ng mag-isa at samantala inihanda ni Suri ang kanyang sarili at pinuntahan si Kim kapalit ni Sohee at sinabi na si Sohee ay hindi makakapunta sa araw na yun kaya siya ang dumating. At bago pa tumugon si Kim pinatomba siya ni Suri gamit ang isang pag-atake pagkatapos ay tinawagan nito si Chol at sinabi nito kay Choi na gusto siyang makausap ng ina ni Bambam. Pumayag si Choi at nanuya na ang pakikinig sa sigaw ng anak ay maaaring magturo sa kanya ng kahalagahan sa isang anak. Sinabi ni Suri kay Bambam na manatiling kalmado at tinyak sa kanya na aayusin ng kanyang ama ang lahat. Binigyan nito si Chol ng isang mahigpit na tagubilin na wala sa mga lalaki ang dapat mamatay ngunit ang panggugulpi sa kanila hanggang kamatayan ay maaari niyang gawin kung saan nagtapos ang unang yugto ng series. Maraming salamat mga Lods.